Isa pong mabiyayang araw sa bawat isa sa atin, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang FB Life Devotion pong ito ay nagmumula po rito sa Door of Faith, Kabatang, Chaong, Quezon, sa pangunguna po ng aming pastor na si Pastor Greg Motel, under District 6, sa pangunguna naman po ni Ma'am Cheryl Manansala. Sa umaga pong ito, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Napakasarap pong simulan ng isang araw na ang Panginoon pong ating kaulayaw. Amen? Hallelujah. Sige po, samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon. Pagsambit po tayo ng mga kabutihan niya, ng mga kadakilaan na ginawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Diyos. Sinasamba po namin kayo. Pinapupurihan po namin kayo, aming Ama. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, nakahanga-hanga ang kadakilaan niyo sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig niyo, sa pagmamahal, Panginoon, na lagi niyo ipinapadama sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong mapapurihan. Hallelujah. Tayo po imawit sa Panginoon. Hallelujah. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, minamahal kita. Sinasamba po namin kayo, Diyos. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw, Panginoon. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minsan pa minamahal kita, O Diyos. Minamahal kita. Sinasamba, O Diyos. Sinasamba kita. Amen. Hallelujah. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Minamahal kita. Yes, Lord, we worship you, Lord. Hallelujah. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Sa ating buhay ay ang Panginoon. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Sa uling pagkakataon sa aking buhay, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal, sinasamba kita. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah.
We extol your holy name, Lord God, in this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, aming Ama. Patuloy po kayong magpahayag sa bawat isa, Panginoon. At sa pagsamba po namin ito, sa aming pong paglapit sa inyo, matagpuan niyo nawa, Panginoon, na ang bawat isa ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Pagkalinisin niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Patuloy po kayong kumilos sa umagang ito. Matanyag ang kadakilaan mo, Diyos. Matanyag ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang mga nais niyong ipahayag sa umagang ito, O Diyos, patuloy po ninyo kaming punuin. Patuloy po kayong puspusin ang inyong banal na espiritu, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Ang lahat ng kapamahalaan, O Diyos, ang lahat ng mga gagawin namin sa araw na ito'y tanging sa inyo po namin pinagkakatiwala. Malugod po kayo sa aming mga buhay, Panginoon, at tanging kayo po ang mapapurihan namin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat, at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat po sa Panginoon. At sa umaga pong ito ay dadako na po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po ng inyong lingkod na si Brother Raynon Gesmundo. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga po sa umagang ito ay ang lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, bali ang pag-aaralan po natin sa umaga pong ito ay tungkol po sa aklat po ng Job. Specifically sa mga kaibigan po ni Job. At bago po tayo magpatuloy, inaanyahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa isang maising panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa bagong umagang ito, Panginoon. Sa bagong araw na ito, Lord God, inyong pinagkaloob, Panginoon. Pray, Father God, na kayo nga po, Panginoon, ang sumama. Kayo nga po, Panginoon, siyang manguna. O banal na Espiritu, kayo nga po ang siyang magsalita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Kayo nga po, Lord God, na magbigay, Panginoon, ng mga bagong revelasyon, Panginoon. Yes. Sa bawat isa, Lord God, na makakapakinig ng inyong mga salita, Panginoon. Purihin kayo, dakilang Diyos, at kayo nga po ang mataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, sa aklat po ng Job, mapapansin po natin doon yung tatlo niyang mga kaibigan na bumisita sa kanya or dumalaw sa kanya noong mga panahon ng kanyang kabigatian. So, sinasabi po doon mula sa chapter 1 hanggang chapter 2. Doon po sa chapter 1 hanggang chapter 2 po, si Job ay matuwid sa pangalan ng Panginoon. Then, sa kabila ng mga pagsubok na dumating, hindi siya nagkasala sa Panginoon. Doon po sa chapter 1 hanggang chapter 2. And then, yung kanyang 10 anak namatay lahat, yung kanyang mga alagang hayop, lahat ng kanyang mga ari-arian ay pawang nawala sa kanya. At meron lang mga natira na tagapag-alaga upang magbalita sa kanya ng mga nangyari. At yung kahuli-huli na natira sa kanya ay yung kanyang asawa. At yun nga, dumating sa point na sinabi ng kanyang asawa, nung siya nga ay nagkaroon na ng mga sugat or buko, ay sinabi ng kanyang asawa na sumpahin mo na ang Diyos nang mamatay ka na. At sinagot ni Job na tatanggap lang ba siya ng mabuti at hindi ng masama sa Diyos. At sinamba niya ang Panginoon. At sa mga bagay na yun, hindi siya nagkasala. And then, nagpatuloy yung kanyang karamdaman na yun. Hindi natin alam kung gaano katagal, di ba? Hindi natin alam. Hindi naman nabanggit doon sa aklat ng Job. And then, dumating yung point na nabalitaan ito ng kanyang mga kaibigan. Doon sa chapter 2, verse 11, dumalaw yung mga kaibigan ni Job kasi nabalita nila yung nangyari. And then, basahin natin sa Job. Chapter
chapter 2, verse 11. Job chapter 2, verses 11 hanggang 13. So sinasabi dito, na mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat na kasamaang ito na sumapit sa kanya. Sila'y naparoon bawat isa na mula sa kani-kaniyang sariling pook. Si Elipas na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Sopar na Matita. At sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. And then dun nga sa mga commentary, parang yung tatlong kaibigan ni Job, parang napakasama. And yun din yung belief ko nung una, kasi yun yung narinig ko eh. Pero nung basahin ko itong aklat ng Job, hindi naman pala. So mamaya makikita natin. No? So sa verse 12, ito yung katunayan na tunay silang mga kaibigan ni Job. Actually, yung title nitong ating pinag-aaralan ngayon, pinagbubulayan ngayon is friends or mga kaibigan. So, sa church, ganun din. So, mamaya, dako tayo doon. Sa verse 12, at nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo, at hindi siya makilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig, at nagsiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kani-kaniyang balabal, at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa verse 13, sa gayoy, nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. So, mapapansin natin dito yung pagmamalasakit ng mga kaibigan ni Job sa kanya. Sabi dito, nakidalamhati. At nung makita nila, hinapak ng bawat isa sa kanila ang kani-kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Then sa gayoy nakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa. So mapapansin natin dito yung action na ginawa ng tatlong kaibigan ni Job. So itong action na to is nagpapakita ng kung maalala natin si David. Di ba nung namatay yung anak niya kay Bathsheba? Tama ba? Ayan, Bathsheba, di ba? Nag-ano siya? Nagdamit siya ng sako, naglagay siya ng abo sa ulo at umupo din siya sa lupa. So mapapansin natin dito na itong action na to is pag-aayuno. So 7 days and 7 nights na hindi rin kumain yung mga kaibigan ni Job. So wala naman nabanggit dito, kaya lang yung action na ginawa nila is mapapansin natin may mga bahagi kasi dito sa Biblia na kapag nagdamit sila ng sako, naglagay sila ng abo sa ulo, tapos umupo sila sa alabok. Ang kasamahan na hindi sila kumakain, which is nagfa-fasting sila. So hindi natin alam, but ang makikita natin dito, naroon talaga yung taos-puso na pakikiramay ng kanyang mga kaibigan. So bakit nga ba nagkaroon ng mga commentaries na yung false comforter daw yung mga kaibigan ni Job. So magpatuloy po tayo. Yan. So sa chapter 3, mapapansin natin naman dito, chapter 3, so nagsalita si Job ng may kapighatian. Pero, at yung pagsasalita niya na yun, kasi sinabi niya na sumpain yung araw ng aking kapanganakan. So, meron ng bigat sa kanyang salita, di ba? Kapag gano'n na yung salita natin, ibig sabihin parang kino-question natin ng Panginoon. So, nagpapakita yon ng, tawag dito, ng kasi sinabi na si Job ay matuwid, di ba? Pero nung magsalita na siya noon, nagpakita na wala talagang tao na matuwid. Di ba? Romans 3, chapter 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Amen. So, mag-amen naman kayo. Yeah. So, and fall short of the glory of God. So, pinatutunayan talaga na walang tao matuwid. Even Abraham, di ba? Ilang beses siya nagsinungaling. So, ganun din si Job.
Bagaman naging matuwid siya sa paningin ng Panginoon, but dumating sa point na nakapagsalita siya ng bagay na maaaring ariin siya na hindi matuwid. And then yun yung nag-trigger doon sa mga kaibigan niya nung mag-start na siyang magsalita ng ganon. Na-trigger yung mga kaibigan niya ngayon na ipagtanggol yung Diyos. At doon sa verse 4, sa chapter 4, sumagot tong si Eliphaz or Eliphaz. At so bago tayo magpatuloy nga pala, itong mga ito, nanggaling pa to sa iba't ibang lugar. Pero siguro hindi naman kalayuan. Pero syempre, during that time, mahirap din yung pagta-travel, di ba? Hindi naman katulad ngayon. Maaaring sumakay sila o naglakad or sumakay sila sa asno o kamelyo. Hindi natin alam. But talagang sinadya pa nila si Eliphaz during that time. So, naroon talaga yung effort. Naroon talaga yung pagmamalasakit. So, let's continue. Sa chapter 4, merong yan. Unang pagsasalita ni Eliphaz. Sa verse 3 hanggang 5 ng chapter 4. Sabi dito sa verse 3 hanggang 5, narito ikaw ay nagturo sa marami at iyong pinalakas ang mahinang mga kamay. Okay? Ang iyong mga salita ay nagsialalay sa nangabubuwal at iyong pinalakas ang mahinang mga tuhod. Sa verse 5, ngunit ngayon dinaratnan ka ng kasamaan at ikaw ay nang lulupaypay, ginagalaw ka at ikaw ay nababagabag. Sa verse 6, sayin na nga rin natin, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Iyong alalahanin, sinasamo ko sa iyo, kung sino ang namatay na walang malay, o saan nangahiwalay ang mga matuwid. So dito, meron ng laman yung sagot ni Eliphaz. Kasi nga, doon sa sinabi ni Job, parang sinasabi niya kasi na ano bang nagawa ko, parang ganon. So mamaya, meron pa tayong talata na babasahin dito sa Aklat ng Job. At yun nga, sinasabi makikita natin dito yung sagot ni Eliphaz sa verse 3 hanggang 5 na itong si Job ay mangangaral. Sabi, nagturo siya sa marami, nagpalakas sa mahihina, umalalay sa nasaan na yun? Pinalakas sa mga mahinang tuhod at nagsialalay sa mga nangabubuwal. So, parang pastor itong si Job sa panahon natin ngayon, di ba? So, siya yung nilalapitan ng mga may problema para magpa-counsel. So, ganun si Job. At kaya siya inaring matuwid ayun nga, may kaalaman siya tungkol sa Diyos. At mayroon siyang direktang relasyon sa Panginoon. So, meron siyang direktang relasyon sa Panginoon. At doon nga sa bandang huli, naroon nga yung direkta rin na pakikipag-usap ng Panginoon kay Job doon sa kanyang mga kaibigan. So, yan. So, nabuhay si Job ayon doon sa mga kautusan ng Panginoon, mga palatuntunan ng Panginoon. So, mababasa natin yan. Siya mismo yung nagsabi doon sa chapter 23, verse 11 to 13. So, tingnan natin. Chapter 11. So, dito nagpapakita na ipinamuhay talaga ni Job yung kautusan ng Panginoon. So, hindi ko alam eksakto kung kailan nasulat tong Job. But sinabi dito na sa verse 11 to 12, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kailangang pagkain. So, higit niyang pinahalagaan yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin, itong kapanahonan ni Job, nailabas na ang mga kautusan. Nailabas na yung mga kautusan. Ilan ba nilabas yung mga kautusan? Book of Exodus, Leviticus? Yun. So, hindi natin alam kung kailan talaga ito nasulat. Maaaring ng mga panahon din na yun. Or kailan nangyari itong panahon talaga ni Job. But makikita natin dito na merong alituntunin siya na sinunod. Meron siyang mga salita na iningatan. Diba? Parang si David. Parang ganun magsalita si David eh. Diba? Yan.
So, patuloy tayo. So, inari siyang matuwid dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. He walked with God. Yan. So, chapter 11, ito naman yung unang pagsasalita ni Zophar. Si Zophar, sa chapter 11 ng Job. Yan. Sabi dito na magkagay sumagot si Zophar na namatita at nagsabi, hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita at ang lalaking masalita ay aariing ganap? Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog at kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Sapagkat iyong sinasabi ang aking aral ay dalisay at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit, o ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo at ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. So naroon na yung paghatol kay Job. Pero pag nagsasalita sila about sa Diyos, tama yung kanilang sinasabi. So bakit nga ba sila naging false comforter na but from the start naman, nakita natin yung malasakit nila kay Job. Diba? Pero mapapansin natin, itong mga kaibigan nila, full of wisdom. Kung babasahin natin yung mga sinalita nila, nagsasalita sila na panig sa Diyos, na may karunungan na galing sa Diyos. But at the end, sinabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya to kay Eliphaz. Sige na, mamaya na yan. Continue muna tayo. Yan. So, mamaya, sige, he spoke well about judgment, but he knew nothing about Job. So, dito pa lang sa binasa natin kanina, kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. So, maaaring parusa ng Panginoon ay kulang pa. Ukol dun sa kasamaan na ginawa ni Job. Yun yung sabi ni kanyang kaibigan. So, naroon na yung paghatol. Pero ang kaisipan kasi ng kanyang mga kaibigan ay ganito. Ang tao ay nakakaranas ng mga ganong kapighatian kapag may kasalanan. Hindi nila alam na pwede rin palang mangyari yun dun sa mga tao na sinusubok ng Panginoon. Amen. So, let's continue. Sa chapter 15 naman, ito naman yung kalawang pagsasalita ni Eliphaz. Di na natin babasahin, no? Then sa ikatlong pagsasalita ni Eliphaz, sa chapter 22, nagsalita naman siya ng ganito, ano ba yung mapapakinabang ng Diyos sa tao? Yung gumawa man siya ng matuwid o hindi, walang mapapakinabang ng Diyos sa tao. Sundin man yung kautusan o hindi, walang mapapakinabang ng Diyos sa tao. Naalala ko nga yung sinabi ng isang pastor, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng pastor na to. Sabi, ang Diyos ay self-sufficient, di ba? Amen. Amen. Di ba? Kasi kahit hindi tayo magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, ang Diyos ay maluwalhati na talaga. Magbigay man tayo ng kaluwalhatian sa Diyos, wala nang madadagdag sa kaluwalhatian niya. Sapagkat ang Diyos ay talaga maluwalhati. God is a glorious God. At kung hindi tayo magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, wala ring mababawas sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, ganun yung ibig sabihin dito ni Eliphaz. Which is nagpapakita talaga ng wisdom na galing sa Diyos. Yan. So, sa chapter 32, yan, malaki na lockdown natin. Doon sa pagsasalita ng tatlo niyang kaibigan, doon sa chapter 18 kasi nagsalita din si Bildad. Then sa chapter 32, merong isa pa palang kaibigan na hindi na-mention nung simula. Hindi ko alam kung kasabay siyang dumating or huli siyang dumating. But makikita natin dito na napakinggan niya yung lahat ng sinasabi. Yung conversation ni Job at ng mga kaibigan niya. So, itong si Elio sa chapter 32. Chapter 32. Sa ibang salin, Elihu. Pero dito, Eliu. Yan.
Sa gayoy, ang tatlong lalaking ito ay nagsitigil ng pagsagot kay Job sapagkat siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. So yung conversation nila, walang nangyari. Sa haba-haba ng mga salitaan. Imagine from chapter 3 hanggang chapter 31. So gaano kahaba yung mga talata dito na nabanggit. So, yan. Yan. So, parang nangyayari din to sa sa ating mga Kristiyano minsan kapag meron tayong i-correct. Parang, ang mangyayari, halimbawa, i-correct natin yung isang tao. Gagamit tayo ng mga talata sa Biblia. Yun naman kino-correct natin, gagamit din ng mga talata sa Biblia. so, ganito yung nangyari. Si Job ay nagbibigay ng wisdom, nagpapahayag ng karunungan, at yung kanyang mga kaibigan, nagpapahayag din ng karunungan. Kaya lang, hindi sila magkaunawaan. So, walang sagot na nakukuha si Job from his friends. So, ito, basahin ko sa verse 2 ng chapter 32. Sabi ni Elyo, na magkagayoy nag-alab ang puot ni Elyo na anak ni Barakel na Busita na ang kaniram laban kay Job ay nag-alab ang kanyang puot. So, kay Job, nag-alab yung puot ni Elyo. Sino ba tong Elyo na to? Sapagkat siya ay nagpapanggap na ganap kaysa Diyos. Kasi nga parang nangangatwiran siya So sa verse 3, laban din naman sa kanyang tatlong kaibigan ay nag-alab ang kanyang puot sapagkat sila'y hindi nakasumpong ng sagot. At gayon may nahatulan si Job. So yun yung nangyari. Bagamat ang pinapahayag nila bawat isa't about sa Diyos ay totoo, katulad si Job, ganun din, tungkol sa Diyos ay totoo. But ang nangyari, dahil nagsalita nga si Job ng bagay na sabihin na natin kamangmangan, na sabihin niya na sumpain ang araw ng aking kapanganakan. Doon pa lang yun sa unang mga pagsasalita niya. At doon sa mga bandang huli pa na pagsasalita niya, mayroon pa siya doon mga nabanggit na maaari or masasabi ko na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. At kaya nangyari, itong mga kaibigan niya nagkaroon ng maling pagtatanggol sa Diyos. Bagamat they are talking kay Job na they were talking to Job na ng totoo about God, pero hindi totoo about Job. Kasi ang kaisipan nila, kaya itong si Job ay nagkaganito, pinarurusahan ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Elyo, nahatulan si Job. Tapos si Job naman, dahil sa pagsasalita din niya, parang inaari na niya na mas ganap siya kaysa sa Diyos. So, ibig sabihin, even si Job, nagkamali. So, sige, magpatuloy tayo. Okay, sa chapter 42. Yan, sa chapter 42. After magsalita nitong si, chapter 42. Sa chapter 42, after magsalita ni Elyo, ang sumunod naman nagsalita ay ang Panginoon. Sinabi sa kanya, naunawaan mo ba ang mga bagay na to? Sige na, punta na lang sa chapter 38. Isang example dito is sa chapter 38, sinabi dito ng Panginoon, na magkagay sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisin mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat na iyon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sinong naglagay ng batong panulok niyon? Na magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. So tinatanong ng Panginoon, nalalaman mo ba yung mga bagay na yun? Tinanong niya kay Job. Kasi nga si Job nagsalita din ng kamangmangan sa pandinig ng Panginoon. And then verse 42, chapter 42, sorry. So na magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi. So after na magsalita ng Panginoon, sumagot na si Job
Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, sinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abok. So, nagkaroon ng pag-amin si Job na wala siyang pangunawa. Dumating si Job sa point na nagsisisi siya. Sinabi niya, nagsisisi ako sa alabok at sa mga abok. So, nagsisisi si Job. And then, sa verse 7, ito naman yung salita ng Panginoon dun sa kanyang mga kaibigan. Sabi dito, at nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo. Nagsalita ang Panginoon kay Eliphaz. So, di ba kanina nabanggit ko na may mga, even ako, dati ang pagkaunawa ko is masasamang tao itong mga kaibigan ni talagang hindi tunay na kaibigan. Tapos yun na, minabasa ako, false comforter daw. Pero nung basahin ko, hindi naman. Kasi nung start pa lang talagang nakidalamhati talaga sila. Doon pa nga sa English, ang ginamit ay they wept. Tumangis sila. Sumigaw sila at tumangis. Dahil doon sa kalagayan ni Job. So, kaya lang dumating talaga sa point na nahatulan nila. At dahil nga nahatulan nila si Job, ito yung naging salita ng Panginoon. Sabi, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. So, hindi daw nagsalita ng bagay na matuwid, mga kaibigan ni Job, about sa Diyos. Samantalang, pag binasa natin yung mga salita na binitiwan ng kanyang mga kaibigan, is pawang naglalaman ng karunungan. At mapapansin natin na panig sa Diyos yung kanilang mga sinasabi. Pero sabi ng Panginoon, hindi sila nagsalita ng bagay na matuwid. So, nagaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Parang nabaliktad. si Job yung nagsalita na sumpain ang aking kapanganakan. Di ba? Kasi nga, it doesn't mean naman na hindi nagkasala si Job. It doesn't mean naman na itong mga kaibigan niya ay talagang masama or hindi mabuti. So, makikita natin mula simula. At makikita din natin mula simula kung paano si Job naging matuwid. At doon sa mga talata na binasa natin, makikita natin na nagkamali si Job. At dito, ang nakita natin na pagkakamali is yung nang binanggit ni Elihu. Yung sinasabi ng Panginoon, hindi sila nagsalita ng matuwid about sa Diyos. Kasi nga, yung binanggit ni Elihu na nahatulan nila si Job. Kasi wala silang maaring sabihin natin yung wisdom nila nagkulang. Kasi hindi nila alam na yung mga kapighatian pala, yung mga suliranin, mga karamdaman, mga pagdurusa, is possible pala na nagmula sa Diyos, ipinahintulot ng Diyos na mangyari. So maaaring yun yung hindi nila nabanggit sa bagay na yun. Kaya nangyari, instead na ma-comfort nila tong si Job, ay hindi. At nagkaroon pa ng pagtatalo-talo. Di ba? So, purihin ang Panginoon sapagkat merong isang kaibigan na namagitan na sumaway kay Job at sumaway sa kanyang mga kaibigan. At makikita natin dito, kanina nga nabanggit ko, meron silang wisdom na galing sa Diyos. At meron silang direktang relationship din sa Panginoon. Mapapansin natin dito, sinaway ng Panginoon si Eliphaz, di ba? Nakipag-usap. During Old Testament, bibihira ang kinakausap ng Panginoon. Ang kinakausap lang ng Panginoon is yung may direktang relationship, relasyon sa Kanya. So, meron din naman mga pangailan nila.
siguro na pinagpahayagan ng Panginoon. Like yung hari ba sa Ehipto during the time of Abraham. And then sino pa ba yung isang hari during the time of Jacob or Isaac? Na nagsinungaling sila. And then nagsalita ang Panginoon na sinabi na huwag mong gagalawin yung asawa ng lingkod ko na yan. Diba? Nagsalita din ang Panginoon. But bibihira na mababasa natin sa Biblia. So, dito makikita natin may wisdom sila na galing sa Panginoon at may direkta rin silang relationship sa Diyos. So, hindi lang naman sila yung mga halimbawa ng mabuting kaibigan. Naroon din si Jonathan, di ba? Si David. Jonathan and David. At ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung tutuparin niyo ang aking mga salita, kayo nga ay aking mga kaibigan. So, tayo din tinuturing ng Panginoon na kanyang mga kaibigan. Sa John chapter 15, verse 13 to 15 yata yan, kung di ako nagkakamali. Nabanggit doon ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. So, tinuring niyang kaibigan ng mga alagad. So, ganun din tayo, tinuring din tayo kaibigan ng Panginoon. Amen. And sa Galatians chapter 6, sinabi doon, ito talaga tayo bilang mga Kristiyano, dapat nating gawin. Ang dapat nating gawin ay ating basahin sa Galatians chapter 6. Sa Galatians chapter 6, ganito ang sinasabi, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong panunumbalikin ang gayon ay sa Espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So, those who are in the Spirit, ibig sabihin, tayo na nasa kaayusan ng Espiritu. If makita natin yung kapatid na parang nalalayo na sa Panginoon. So tayo na maayos ang Espiritu, tayo yung sabi, sasaway sa Kanya na may, sabi, kahinhinan. So hindi yung, oy kapatid, ano yan? Masama yung ginagawa mo. Yung, ibig sabihin na may pag-ibig yung pagsaway natin. So, instead na maging tayong kabigatan sa Kanya, dagdag kabigatan, mako-comfort natin siya at mapapanumbalik sa Panginoon. Amen. Amen? And then sa verse 2, sabi, mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, yun yung bilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. At ganoon din yung bilin sa atin ng Panginoon. Love one another as I have loved you. Amen. At hindi na ako magbibigay ng anumang komento pa about sa mga iglesia ngayon. But yun yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating gawin. Amen. At yun yung sinasabi ng Panginoon na dapat nating lakaran. Amen. So purihin ng Panginoon. Hallelujah. Glorify your name, O God. Praise you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na kayo'y mabuti. Tunay nga po, Lord God, na kayo'y dakila, Panginoon. Lord God, siya sa atin yung nga po, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Ano nga po ba kami, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord God? Ano nga po ba kami, Panginoon, sa aming mga magulang? Ano nga po ba kami, Panginoon? Hallelujah, Lord God. Lord God, kung may nakikita niya nga po, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon, na mali, Lord God. Yung pagtrato namin, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa, Panginoon. Mga trato namin, Lord God, sa ibang tao, Lord God. Especially, Lord God, sa mga kapatid namin, Lord God, sa Panginoon. Lord God, tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Linisin niyo nga po kami, O Diyos. Yes. At hayaan, Lord God, na makalakad, Panginoon, ayon sa inyong kalooban lamang, Lord God. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Lord God, dalangin nga po namin, O Diyos, sa gabing ito. Sa umagang ito, Panginoon. Na kayo po, Lord God, yung patuloy na manguna, Panginoon. At ang masagana niyo nga po, Lord God, biyaya, Panginoon. Ang patuloy, Lord God, na sumaamin, Panginoon. Sumabawat isa, Lord God. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Tulungan niyo nga po, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God, ay magamit namin, Panginoon, ang wasto, Lord God. Amen. Hallelujah. Para, Lord God, sa titibay, Panginoon. At hindi, Lord God, sa ikababagsak, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Tulungan niyo nga po, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Ay aming ipamuhay, Panginoon. Hindi upang kami, Lord God, ay mataas, Panginoon, kundi kayo, Panginoon, ang mataas. Yes. Hallelujah. Kilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. At Lord God, binabalik po namin sa inyo, O Diyos, ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagdakila, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.